Ito hindi ko na start to ng medyo matagal. Kawawa siya na frost. Okay, so hopefully mag-start siya. Kasi naka-plug naman to ng matagal dito. So kahit na hindi siya nakatakbo, pero kailangan ko pa rin ma-start to siya. Okay. There. Wow. Hirap siya, pero hello guys, so magandang araw, magandang pinagpalang araw tayo. Okay, so welcome to Carlo Carpentero. So welcome to my vlog guys. And today is Monday and it's holiday dito sa amin. Grabe yung lamig. So kailangan kong i-check yung exhaust ng heater namin. Make sure na lahat nag-work. So guys, sa ganitong oras, sa mga ganitong temperature ngayon dito, so this might helpful to you guys to check at samahan niyo ako. Okay, punta tayo sa labas. Kasi ngayon ang temperature namin ngayon, nag-hit kami ngayon ng minus 36, tapos feels like minus 58. So yung wind chill ang malupit sa lahat. So minus 58. So i-consider nyo yun. Kung ano guys, huwag kayong lumabas. Kasi that's not safe na pumunta kayo sa labas. So ngayon ako, pwede naman kayo pero not too much siguro. Not more than 15 minutes. Kasi delikado masyado. It's deadliest. Okay. So i-check ko yung furnace namin. Dito yung heater niya. So ito guys, ito yung sa neighbor ko. So ayun, yung mga umuusok na yun, kailangan ma-double check nyo dito sa amin. Okay, so ito dyan sa inyo, sa mga furnace nyo, yung mga dito sa labas ng bahay, dito sa amin, sa mga bagong bahay, wala na sila doon sa roof. So andito na sila lahat sa gilid. So guys, ito lagi nyong i-check yan. Tanggalin nyo yung ice na to. Okay? Kailangan walang may mag-clog dyan. Lahat ng mga tanggalin nyo. Kasi yan siya, nakaka-distract sa niya. Lalo na pag nag-clog na yan, magkakaroon ng problema yung furnace nyo. Okay? So grabe ang lamig. Kaya ngayon dito, i-check ko ngayon dito sa amin. Yung ilalim ko doon sa isa ko, kita nyo yun guys, doon sa nag-ice, pero it's okay. Dito yung exhaust ko na isa dito, kaya so kailangan may check nyo rin to. Tanggalin nyo yung mga ice builds up dito. Okay, ako lagi kong kiniklear dyan. So yung screen dyan, i-clean nyo yan. Tapos doon, halos okay naman siya. Yung dito, try ko lang yung kasi masyado mataas yung snow. So kung makikita niyo yun guys, grabe yung niya. Okay naman siya. Yeah, yan ang exhaust ng water heater namin. Kinuha ko lang yung susi ng sasakyan kasi iti-test ko sila. Kailangan
tawag nito, maano ko sila, mararan para sandali ginawa ko yung mga susi doon. Kailangan ko muna mag-gloves kasi masyado malamig. So kailangan ko matest yung sasakyan. Yeah, yung mga pinaka-importante lang talaga dito guys. Yan, i-double check yung mga ano, kailangan clear sila palagi. Okay? Ngayon, i-check ko yung sasakyan ng asawa ko. Wow, tigas ng pinto. Hindi ko buksan yung pinto. Oh, grabe. Check ko dito. Pero kailangan, dito guys, sa amin, yung mga sasakyan dito, kailangan naka-plug. Kasi ito yung mga plug na to pang sa heater niya yan para mag warm yung oil, para maka-warm yung sasakyan. So hindi siya totally talaga ma-frost pag pinaandar mo, okay? Kasi grabe ang lamig. So kailangan ma-start ko sila kahit papano. Malalaman ko kung grabe yung pati yung mga susian, lupit. So kawawa yung mga sasakyan guys. Ano sila. Sana mag-andar ka. Shows, but of course. Yes. So, ayos. One click lang siya. So yan ang advantage guys. Pag na-plug mo yung sasakyan mo, you know what? Ayun, kaso lang yung problema, yung mga pinto niya matigas. Kasi tawag nito, yung oil niya is hindi siya ganun ka-thicken, yung hindi siya ganun katigas. Hindi siya ganun tawag nito, kalapot. So, ito na siya. Yeah. So that's a good sign. Maganda yung ano niya. Kasi sinaksak ko to siya eh. So naka-plug in to siya kahapon. Ngayon, pandarin ko lang siya ng mga 10 minutes. Then balikan natin siya. Okay? Pupuntahan ko naman ngayon yung isa kong truck. Paandarin ko rin siya doon. Tapos para makikita natin kung ayos yung ano niya. So ito pala guys, umuusok talaga yan. So nakikita niya. So grabe yung usok niya talaga. Kailangan very clean yung labas ng usok dito. So double check niya yan guys, lalo na pag ganito kalamig. Ngayon is minus 36, feels like minus 58. Di ko alam kung nag-hit pa siya ng minus 60. Okay? So ngayon, ititestin ko ngayon. Kawawa yung mga sasakyan. Grabe. Yes. So mandar siya. Patingnan niyo yun guys, yung usok malupit na. So ayos na yan. So umandar na siya. Okay. Ayos na. So iwanan ko muna siya dyan mga 5 minutes or 10. Mamaya yung pula naman i-start ko. Okay.
pumasok muna ako sa sakit kasi grabe talaga ang lamig. Masyadong tawag nito, masyadong nangangagat. So guys, isa ito sa disadvantage dito sa Canada. Okay? So i-consider nyo rin to, yung weather. Hindi talaga maganda. Tsaka yung mga tips ko sa katulad nito, yung sobrang lamig. Kung nanonood ka dito sa Canada, tapos ganito yung weather, guys, pag nag-drive kayo, let it idle muna. Paandarin nyo, start nyo, i-idle nyo yan ng 5 or 10 minutes to circulate yung oil at tawag nito, malambot niya yung oil. Kumbaga mahihit up niya yung langis ng engine para mag-circulate sa buong mga mechanism niya. Huwag kayong maniniwala dyan na pagka-andar takbo para mabilis yung hit up ng No, you're gonna be break down everything. Don't listen to them. Okay? Wala sila dito sa weather natin. Wala sila in actual. They are only basing on their knowledge lang sa book or somewhere. Pag dito ka, ang dami ko na experience yan, guys. Pinaandar nila yung sakyan nila, wala nga either 2 or 3 minutes, tapos tumakbo sila, boom, nagputukan yung mga hose. Kasi nga yung oil, lalo na yung mga steering pump niya, yung mga steering hose niya, sasabog talaga yan. So dahil pinipressure mo siya talaga pinipressure. Yung makina talaga, he will gives everything. Pero pag pinwersa mo siya, of course bibigay din yan. Kaya iwasan nyo at hayaan nyo muna na mag-circulate yung oil. Okay? Tips lang yan dito sa Canada. Okay, dito sa amin, sa mga areas na mga tawag nito, malalamig. So don't ever listen to yung makinig kayo doon sa mga mekaniko na nagsasabi na yung mga ibang vlogger na nagsasabi na pagkaandar takbo ka agad. No, don't ever do that. Wag kayong maniniwala sa kanila. Wala. Lalo na sa mga nagbablog na mga doon lang sila sa magaganda yung mga temperature nila. No, dito hindi talaga pwedeng mangyari. Wag talaga kayo maniniwala sa kanila. Okay? Dito ilang beses ko nang na-experience yan on my 3 cars. So hindi ko talaga ginagawa yan, kaya hindi nangyayari. Pero ang dami kong narinig. Even ikaw may experience mo yan kung paano yung the way ng andar ng makina at yung performance niya. Napakalayo. Okay? Don't ever do that. Saka yung tips ko doon sa mga furnace na inano ko sa inyo, guys, always clean up para hindi kayo magkakaroon ng problema. Yan ang pinaka the best doon. I-check nyo yun, only few minutes, 1 or 2 minutes lang yung paglilinis nyo. It will save you a lot of money. Okay? Yan ang mai-share ko sa inyo doon. Ngayon, antayin ko lang to siya. Hindi pa talaga siya nagano. Kung titingnan niyo yung niya kanina pa to, mga nasa 5 minutes ko pa to siya pinaandar. Pero kaya tanggalin ko yung drive ko kasi hindi ko yung tingnan niyo, guys, ang daming lumalabas. Check engine tsaka tire. Pero kung titingnan mo yung gauge niya doon, tawag nito yung niya sa may temperature ng makina niya, hindi siya umiinit talaga ganun kabilis. Okay? So paano ko lang siya another mga 2 minutes kasi okay yung niya, okay yung andar niya. Basta naka-plug in yung car, the best. Okay? Remember, ipa-plug niya yung car niyo. So yan pa yung yung pa yung isang bagay pa. Always plug your car when it hits minus 20 paakyat, 20 to over na. So pwede nyo nang i-plug yung car nyo. Alam ko sa kuryente, pero yung kung masira naman yung mga battery mo, kung masira yung mechanism mo, so saan yung pipiliin mo? Magbabayad ka ng kuryente. Ang kuryente dito, it's not that expensive here in Canada. So if you're paying $100 for that, why not? Kung magkaroon ka ng another extra $20 doon sa kuryente mo, so just sacrifice that. Okay? Very reasonable na yun.
So, yeah. Plug your car. Let it idle for at least like 10-20 minutes bago kayo mag-go to work or somewhere na mag-ano kayo. Just start. Maganda yung ba may mga remote start. Pero mas maganda pa rin i-ano nyo sa key. Pero remember nyo kasi baka mamaya yung mga areas nyo hindi mapagkakatiwalaan yung mga neighborhood. So remember that. Warning din yan, okay? So kung hindi maganda yung neighborhood nyo, huwag nyong iwanan yung sasakyan nyo na naka-open na may susi na naka-andar yung ano nyo kasi alam nyo baka na nakawin yung ano mo, i-stallin yung sasakyan nyo. So kung may remote start naman kayo, well, do it. Nasa ano nyo naman yan, at least safety yung car nyo, umaandar, nakalock, at the same thing, okay? So kung okay naman yung neighborhood nyo, why not? Dito sa amin okay kami dito, kaya I always do this one. Iniiwanan ko yung susi ko na umaandar dito sa may ano, sa may sasakyan na naka-plug siya para tuloy-tuloy yung running niya, para hindi na ako na in every 3 minutes mag-start na naman. Actually may mga start naman, may mga start to yung ano namin, may mga remote start to yung mga sasakyan namin. Kaso lang hindi ko siya masyadong ginagamit. Ito lang talaga kasi nasa likod ko siya. Okay? So another siguro mga 2 minutes, then yeah, alis na ako dito at ano ko na to, i-stop ko na. Okay? So punta ako sa kabila, papa-start ko na naman yung isa kong truck. Okay? So ito guys, i-start ko yung red ko na truck. Alright, grabe. Depende ko na start to ng medyo matagal. Kawawa siya na frost. Okay, so hopefully mag-start siya. Kasi naka-plug naman to ng matagal dito. So kahit na hindi siya nakatakbo, pero kailangan ko pa rin ma-start to siya. Okay. There. Wow. Hirap siya, pero grabe, umandar siya guys. So matagal din to siya hindi nakatakbo, so papaandarin ko rin to. Malupit. So hoy! Basta! Na tumatakbo muna mga to. Okay? Kasi grabe yung lamig, hindi ko makaya, sakit talaga. So ayos, ganda na yung ano niya. So grabe na yung usok. Okay? Yeah, so guys, pakita ko ngayon sa inyo kung gaano kalamig dito ngayon. Okay? Kung gaano kabilis magyelo ng tubig. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para ma-update ko kayo sa buhay namin dito sa Canada. Okay? So hindi lang puro karpentero ngayon yung ano natin, kasi nga of course kailangan ko rin ma-share yung mga buhay-buhay namin dito on paano kami makasurvive. Ang kapitbahay ko doon, grabe yung snow, hindi wala niya matanggal doon sa hagdan niya. Minsan katamaran din ng mga puti na to eh. Mga neighbor ko mga puro mga puti dito eh. So guys, kumuha tayo ng mainit na tubig. Kumukulo to. At malaman natin ngayon kung anong mangyari. Okay, mag-gloves lang ako. So,
Dami yung pag. Okay, so part 2. Kumuha ulit ako guys na. So, wala to. So, tulit ako ng guys. A few moments later. So guys, ayos naman siya. Mabilis uminit of course kasi medyo maganda pa yung sasakyan na to. Medyo bago pa siya. Yeah, so mga tips ko lang sa inyo guys. Kung andito kayo sa Canada, dito kayo sa Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Ontario. So may share ko lang sa inyo. Always plug your car. Pag mag-above na siya ng mag-below na ng -20, huwag niyo nang isipin yung tawag nito, yung gagastusin niyo sa kuryente. Isipin mo yun, magkano lang madagdag niyan sa monthly niyo, $20. That's not bad, 20. Kaysa pag nasira yung sasakyan niyo, hindi mag-start yung sasakyan niyo, bibili kayo ng battery, magpapaboost kayo, at kung ano pang mga piyesa yung masisira sa kanya, di ba? So wag nyo na i-sacrifice, wag na natin wag na hindi mo i-plug yung sasakyan nyo. Kasi ano din hassle. Hindi ka makakapasok sa trabaho. No, diba? Bibili ka ng piyesa. Tsaka yung isa pa, yung heater nyo lagi nyong i-check yung sa furnace nyo, tanggalin nyo yung mga clog, at i-double check nyo palagi. Give at least like a minute or two para i-check nyo doon sa labas. Okay, yung mga nagbi-build up ng ice, tanggalin nyo. Yung mga snow na nagka-clog up, tanggalin nyo lahat para maganda yung operation ng ng furnace nyo tsaka yung mga water heater nyo. Kasi pag mag-breakdown yan, another money na naman. So just spend at least like 1 or 2 minutes. May check mo lang naman, saglit lang naman yan. At tsaka tawag nito, kung mag-drive kayo, wag naman kaagad mag-drive kaagad yung pagka-andar, takbo kaagad, no. Leave it at least kahit mga 10 or 15 minutes. Okay, may iniwala sa mga nagbo-vlog dyan na mas mabilis daw mag-heat up daw yung sasakyan pag pinatakbo mo siya kaagad. Don't listen to them. Hindi sila nakaka-experience ng ganitong weather dito sa atin. So kailangan maging din tayo sa natin, sa mga sasakyan natin. Okay? Kung sobrang lamig, let it run muna para mag-circulate yung oil at para malambot niya yung langis, and then pwede nyo takbo. Kasi ang dami ko na-experience na ganyan. After nang pinatatakbo nila, after ng 2 minutes, 3 minutes, boom! Sumasabog yung mga steering pump, steering hose, na kaya, no? Diba? So you have to consider that one. Hindi naman yan yung mga pyesa niya na naka-design lahat sa ipaglalo na ganito kalamig. Diba? So don't listen to them. Gawin nyo pa rin yung yung routine nyo. Hit up your car. Ngayon kung may remote start kayo, i-remote start nyo. Ngayon kung hindi naman yung neighborhood nyo, mas maganda siguro yung tawag nito, yung mostly sa mga neighborhood na mga hindi mapagkatiwalaan, huwag nyong iiwanan yung sasakyan nyo na naka-on yung susi, okay? Kasi danger. Ngayon kung may remote start, then go ahead. Alright, so guys, hanggang dito na lang siguro yung aking vlog. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga vlog na ginagawa ko, then please support me sa aking channel. I'm just started on my channel daw. So ito yung binabahagi ko yung routine namin dito sa Canada. Tapos pinapakita ko rin yung everyday na buhay ng isang contractor dito, nagka-carpentero, nagre-renovate. Then namin sa inyo ngayon. Kung gusto mo yung ganito, please subscribe, support me on my channel. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Ang small na pag-hit nyo ng subscribe, it's very big thank you na yan sa akin. Okay? So maraming salamat at abangan nyo yung mga susunod na mga vlog ko. Thank you and God bless everyone.